Grabe ang kapal ng balahibo ng tupang ito sa Houston, Texas, kaya kinakailangan na itong tanggalin. Makikita natin dito na parang relax na relax lang ang tupa habang ginugupit ang kanyang sobrang kapal na balahibo. Tila gusto niya ring matanggal at makawala rito. Ang tawag sa prosesong ito ay shearing. Hindi naging madali ang pag-shear ng tupang ito dahil sa sobrang kapal ng balahibo nito. Kung titingnan ay hindi mo aakalaing balahibo ng tupa ang inaahit ng lalaki dahil sa kapal ng bawat hibla nito. At nang matapos na, mukhang mas magaan na ang pakiramdam ng tupa. Masaya pa nga itong nagtatakbo sa damuhan. Sa bidyong ito naman ay halos hindi na makita ang mata ng napakatabang tupa na ito dahil sa kapal ng kanyang mala-foam na balahibo. At nang magsimula ng mag-shear si kuya, ay ate pala, sorry po, ay parang unti-unting nahuhubaran ang tupa. Sa wakas, mukhang mas presko na ang pakiramdam niya. Ganun din ang buntis na tupa na ito pagkatapos sumailalim sa shearing. Sobrang satisfying talagang panoorin ang shearing, hindi lang sa mga tupa kundi pati na rin sa mga lama. At alam nyo bang sa New Zealand ay mas marami pang tupa kaysa sa tao? Noong 1980s, umabot sa 70.3 million ang dami ng tupa, habang nasa 3 million lamang ang populasyon ng mga tao. Ang mga tupa o Ovis aris ay unang nanirahan sa Middle East, Europe at Central Asia. Karaniwan silang inaalagaan hindi lang para sa kanilang gatas at karne, kundi pati na rin sa kanilang balahibo. Sinasabing karamihan sa breed ng mga domesticated sheep ay nagpuproduce ng wool mula sa kanilang makapal na balahibo na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto. Sa ilang farm, ang mga tupa ay sumasailalim sa shearing, isang proseso ng pag-aahit ng balahibo upang makuha ang wool. Karaniwan itong ginagawa 2 beses sa isang taon. Kadalasan ay tuwing spring at fall upang mapanatiling healthy ang mga tupa. Maaaring isagawa ang shearing anumang oras basta't may sapat pang wool ang tupa bilang proteksyon laban sa lamig. Samantala, kung hindi gagawin ang shearing ay maaaring magkaroon ng maruming puwitan ang mga tupa na makakaakit ng mga langaw at magdudulot ng panganib sa kanilang kalusugan. Bukod rito, ang sobrang kapal na wool ay parang pagsusuot ng makapal na jacket sa tag-init. Kapag napasobra ang kapal nito at sinubukan nilang humiga, may posibilidad na hindi na sila makatayo at maaaring ikamatay nila. Ngunit paano nga ba ginagawa ang shearing? Gumagamit sila ng electric shears para mabilis at maingat na ahitin ang balahibo ng tupa. Kung titingnan ay para lang itong hair clipper na ginagamit ng mga barbero. Hindi naman nasasaktan ang mga tupa sa shearing dahil para lang silang nagpapa-haircut. Ngunit may mga pagkakataon na natatakot sila sa bilis, ingay ng electric shears o sa marahas na proseso. Pwede silang masugatan kapag nagpumigla sila o dahil sa hindi maingat na pagsasagawa ng shearing. Kapag sanay na sanay ang shearer, 1 minuto lang ay tapos na ito at magaan na ulit ang pakiramdam ng mga tupa. Pagkatapos makuha ang wool ng tupa ay nililinis ito ng mabuti sa kinukulayan at hinahabi. Ang wool ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga carpet, kurtina at damit, depende sa haba ng fiber. Sinasabing ang isang tupa raw ay karaniwang nakakapag-provide ng 4.5 kilo ng wool kada taon. Samantala, ang Australia ang pinakamalaking exporter ng wool sa buong mundo na sinusundan ng China at New Zealand. Bagamat kabilang sa top producers ng wool, kinakaharap ng New Zealand ang pagbaba ng wool production dulot ng pagdami ng tumatangkilik ng synthetic fabrics sa China. Kaya bumaba na rin ang populasyon ng tupa sa New Zealand. From 70 million noong 1980s, nasa 25.3 million na lang ito noong June 2022. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!